Ang tunog. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Lyra. Hindi ang matulis na sakit sa kanyang mga daliri na nasugatan ng bubog. Hindi ang malamig na pawis na biglang bumalong sa kanyang noo. Kundi ang nakabibinging tunog ng pagbasag na umalingaw sa kabuuan ng mansyon ng mga Santiago. Isang tunog na kasing halaga ng katapusan ng mundo para sa isang katulad niya. Katahimikan. Sumunod ang nakatatakot na katahimikan. Bawat segundo ay parang isang oras habang nakatitig siya sa mga piraso ng asul at puting porselana na nagkalat sa mamahaling sahig na gawa sa Nara. Ang paboritong florera ni Donna Elvira. Ang florerang minana pa raw nito sa lola ng lola niya. Ang florerang bawal kahit masagi man lang ng hangin. Ngayon, ito ay mga piraso na lamang ng isang bangungot. Anong ginawa mo? Ang sigaw ni Donna Elvira ay parang kulog na bumasag sa katahimikan. Napapikit si Lyra, hinahanda ang sarili sa paparating na bagyo. Naramdaman niya ang isang kamay na humablot ng buong lakas sa kanyang buhok. Napasigaw siya sa sakit. Walang hiya ka. Alam mo ba kung magkano yan? Kahit ibenta mo pa ang kaluluwa mo, hindi mo mababayaran yan. Pinilit ni Lyra na imulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang namumulang mukha ng kanyang amo, ang mga mata nitong nag-aapoy sa galit. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito. Isang halimuyak na dati hinahangaan niya, pero ngayoy nagpapaalala sa kanya ng kanyang abang kalagayan. Ma'am, sorry po. Hindi ko po sinasadyan. Halos pabulong niyang sabi. Ang mga salita ay parang mga bubog sa kanyang lalamunan. Huwag mo akong mamaam sorry dyan. Palibhasa kasi, patanga-tanga. Hindi nag-iingat. Sabihin mo, sinadya mo ba to, ha? May galit ka ba sa akin, kaya mo sinira ang damit ko? Hindi po, ma'am. Aksidente po talaga. Hindi siya pinakinggan ni Donna Elvira. Binitawan nito ang kanyang buhok at itinulak siya ng malakas. Bumagsak si Lyra sa sahig at mas lalong naramdaman ang sakit mula sa mga bubog na tumusok sa kanyang palad. Pero mas masakit ang kahihiyang nararamdaman niya. Iniwan siyang mag-isa ni Donna Elvira sa sala, sumisigaw na tatawag ito ng pulis. Nanginginig na pinulot ni Lyra ang mga piraso ng basag na florera. Bawat piraso ay parang patalim na humihiwa sa kanyang pag-asa. Paano na ito? Saan siya kukuha ng pambayad? Ang sahod niya ay kulang pa para sa mga pangangailangan ng pamilya niya. Paano na ang gamot ni inay? Ang pag-aaral ng mga kapatid niya? At si Ana? Napahinto siya. Si Ana. Ang bunso niyang kapatid. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng mumurahin niyang cellphone sa bulsa ng kanyang uniforme. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Inay calling. Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtago sa maliit na bodega sa ilalim ng hagdanan, sa lugar kung saan amoy alikabok at lumang kahoy. Doon niya sinagot ang tawag. Inay. Lyra, anak. Ang boses ng kanyang ina ay basag at puno ng pag-aalala. Ang kapatid mo. Si Ana ni. Anong nangyari kay Ana, Nay? Tanong ni Lyra, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng sobrang bilis. Inatake na naman siya kaninang umaga. Dinala namin siya sa ospital. Sabi ng doktor kailangan na raw talaga siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Lumalala na raw ang butas sa puso niya, anak. Napasandal si Lyra sa pader. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga piraso ng basag na florera ay wala na sa isip niya. Napalitan ito ng imahe ng kanyang kapatid, isang maliit at palangiting anghel na unti-unting pinahihirapan ng sarili nitong puso. Magkano raw po ang kailangan? Tanong niya, kahit alam niyang hindi niya kayang pakinggan ang sagot. Narinig niya ang paghikbi ng kanyang ina sa kabilang linya. Malaki, anak. Sobrang laki. Hindi ko na alam kung saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera. Dobleng pasanin. Ang basag na florera at ang basag na puso ng kapatid niya. Ang dalawang bagay na parehong kailangan ng lunas na wala sa kanyang mga kamay. Gagawa po ako ng paraan, Nay, sabi niya, kahit ang mga salita ay kasinungalingan. Huwag po kayong mag-alala. Magiging okay si Ana. Pagkatapos ng tawag, napaupo na lamang si Lyra sa sahig ng bodega, niyakap ang kanyang mga tuhod. Doon, sa dilim, tahimik siyang umiyak. Umiyak siya hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kawalan ng pag-asa. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Donna Elvira mula sa sala. May kausap ito.
Isang boses ng lalaki. Malamig at may otoridad. Magandang hapon, Don Ricardo. Nandito ako para sa meeting natin tungkol sa Alcaraz Tower. Napilitan si Lira na lumabas. Kailangan niyang harapin ang kanyang amo, anuman ang mangyari. Pagdating niya sa sala, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakatalikod sa kanya. Nakasuot ito ng mamahaling itim na suit. Kahit nakatalikod, ramdam niya ang kapangyarihan nito. Alcaraz. Mabutit dumating ka na, bati ni Don Ricardo, ang asawa ni Donna Elvira. Pero ang mga mata ni Donna Elvira ay nasa kanya. Ayan na pala ang magnanakaw, sigaw nito, sapat na para marinig ng bisita. Heto ang walang kwentang katulong na sumira sa plorera ko. Napayuko si Lira. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Humarap ang lalaking nagngangalang Alcaraz. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lira ang mukha nito. Isang mukhang parang inukit ng isang henyo, matangos na ilong, matalas na panga, at mga matang malamig at tila kayang basahin ang pinakatatago mong sikreto. Walang emosyon. Walang awa. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, at sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nagtama. Walang nakita si Lira sa mga mata nito. Walang awa, walang galit, walang interes. Tila isa lang siyang bagay na bahagi ng eksena. Ricardo, bayaran mo ang plorera, utos ni Donna Elvira sa asawa. At itong babaeng ito, singilin mo. Kapag hindi nakabayad sa loob ng 1 linggo, ipakulong mo. 1 linggo. Isang halaga na katumbas ng ilang taon niyang sahod. Ang bawat salita ni Donna Elvira ay pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Wala na siyang ibang maisip. Ang mukha ni Ana. Ang umiiyak niyang ina. Ang kahihiyan. Ang takot. Sa harap ng mayayamang tao, sa gitna ng malawak na sala, sa ilalim ng tingin ng estrangherong may mga matang nagyelo, ginawa ni Lira ang huling bagay na kaya niyang gawin. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ma'am. Sir. Pakiusap po eh. Nabasag ang kanyang boses. Huwag niyo po akong ipakulong. Pakiusap po, gagawin ko po ang lahat di. Narinig niya ang tawang mapang-insulto ni Donna Elvira. Handa na siyang tanggapin ang anumang sasabihin nito. Pero isang boses ang pumutol sa lahat. Isang boses na kalmado, malalim at hindi niya inaasahan. May problema ba rito, Donna Elvira? Dahan-dahang itinaas ni Lira ang kanyang ulo. Ang lalaking nagngangalang Marco Alcaraz ay nakatingin, hindi sa kanya, kundi kay Donna Elvira. Ang tanong nito ay simpleng-simple, pero may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Naiinis si Marco. Hindi dahil sa eksenang nadatnan niya. Sanay na siya sa mga mayayamang nagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa mga taong sa tingin nila'y mas mababa sa kanila. Parte iyon ng mundong ginagalawan niya, isang mundong puno ng pagkukunwari at pagmamalabis. Naiinis siya dahil naabala ang meeting niya. Oras ay pera, at ang bawat segundong nasasayang sa drama ng pamilya Santiago ay katumbas ng milyon-milyong pisong nawawala sa Alcaraz Corporation. Nakita niya ang babaeng nakaluhod. Nakayuko ito, nanginginig ang mga balikat. Payat. Mukhang pagod. At sa isang saglit, sa ilalim ng mamahaling chandelier, nakita niya ang sarili nitong refleksyon sa makintab na sahig, isang larawan ng ganap na pagkatalo. May problema ba rito, Donna Elvira? Ulit niya, ang boses ay nanatiling kalmado at walang bahid ng emosyon. Natigilan si Donna Elvira, halatang nagulat na nakialam siya. Napalitan ng isang pilit na ngiti ang galit sa mukha nito. Yun na Alcaraz, pasensya ka na. Itong boba kasing katulong na ito nasira ang antigo kong plorera. Tumango lang si Marco, ang mga mata ay nanatiling nakatuon sa nagmamay-aring babae. Magkano, tanong niya diretsahan. Ano? Magkano ang plorera? Well, napakahalaga niyon sa akin, sentimental value. Pinutol ni Marco ang sasabihin nito. Ayaw niya ng drama. Gusto niya ng solusyon. I'm asking for a number, Donna Elvira, not a story. Napaatras ng bahagya si Donna Elvira, tila nasampal ng lamig sa boses ni Marco. 500,000 pesos, mabilis niyang sagot, halatang dinagdagan ang presyo. Hindi kumurap si Marco. Kinuha niya ang kanyang checkbook mula sa inner pocket ng kanyang suit, pumirma, at iniabot ito kay Don Ricardo. Let's start the meeting. Gulat ang makikita sa mukha ng mag-asawang Santiago.
Ang babaeng nakaluhod, Lira, kung tama ang pagkakarinig niya sa pangalan, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Tinitigan siya nito na parabang isa siyang anghel na bumaba mula sa langit. Pero mabilis na iniwas ni Marco ang kanyang tingin. Hindi siya anghel. Isa siyang negosyante. Ang ginawa niya ay hindi pagtulong, ito ay isang transaksyon para alisin ang abala. Habang nagpapatuloy ang pulong, hindi na niya muling tinapunan ng tingin ang katulong. Pilit niyang iwinaksi sa isip niya ang imahe ng mga mata nitong basang-basa ng luha. Pagkatapos ng halos 1 oras, natapos din ang usapan. Habang pababa sila ng hagdan, narinig niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan sa screen. Imelda Alcaraz. Napabuntong hininga siya. Ito na naman. Hello, ma, sagot niya, sinisikap na maging magalang. Marco, nasaan ka? Tanong ng ina, ang boses ay matigas at puno ng otoridad. Don't tell me you forgot about your dinner tonight with the Tans. Napahilot si Marco sa kanyang sentido. Ang mga Tan. Isa na namang pamilyang may anak na babaeng ipinipilit sa kanya ng ina niya. Ma, I'm busy. May meeting ako. Mas importante pa ba yan sa kinabukasan mo? Sa kinabukasan ng pamilya natin. Beatrice Tan is a perfect match for you. Galing sa mabuting pamilya, edukada. Ma, I said no, putol niya, ang pasensya ay unti-unti nang nauubos. I can handle my own future. And I don't need a wife to secure our company. Hindi mo naintindihan, Marco, tumaas ang boses ni Imelda. Kailangan mo ng isang babaeng karapat-dapat sa pangalan natin. Hindi yung kung sino-sino lang napulot mo sa kung saan. Ang huling mga salita ay tumama sa kanya. Kung sino-sino lang. I have to go, Mai. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinatay niya ang tawag at sa sobrang inis, bahagya niyang inihagis ang cellphone sa leather seat ng kanyang kotse. Napasandal siya at napapikit. Kailangan niyang tapusin ito. Ang walang katapusang pressure. Ang mga arranged dates. Ang mga babaeng ang tanging interes ay ang apelyido at bank account niya. Kailangan niya ng solusyon. Isang permanenteng solusyon. At habang nag-iisip siya, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan, ang babaeng nakaluhod kanina. Ang mga matang puno ng desperasyon. Isang babaeng gagawin ang lahat para sa pera. Isang babaeng walang koneksyon sa mundo niya. Isang perpektong kasangkapan. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isip. Isang ideyang baliw, pero sa puntong ito, handa siyang subukan ang lahat. Mabilis siyang bumaba ng kotse at bumalik sa mansyon. Naabutan niya ang babae sa hardin, tahimik na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Ang uniforme nito ay bahagyang marumi at ang buhok nito ay magulo. Pero mayroon sa paraan ng pagkilos nito, isang tahimik na dignidad sa kabila ng lahat. Lira. Nagulat ito nang marinig ang pangalan niya. Humarap ito, ang mga matay ng lalaki sa takot. Sir. Nilapitan niya ito. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Kailangan ko ng finance. Kailangan mo ng pera. Simple lang. Nakatitig lang ito sa kanya, hindi makapaniwala. Ang bibig nito ay bahagyang nakabuka, na para bang gusto nitong magsalita, pero walang salitang lumalabas. Ano po? You will pretend to be in my fiance, paglilinaw niya, ang boses ay parang isang si na nagbibigay ng utos. You will come with me to family dinners, to events. You will smile, you will act like you're in love with me. In exchange, I will pay you. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Ang pagkalito ay napalitan ng sakit at pagkatapos ay ng galit. Iniisip niyo po ba na dahil mahirap ako, ganito na lang kadali para sa inyo na insultuhin ako? Binayaran niyo na po ang plorera. Wala na po tayong pag-uusapan. Tumalikod ito. Nagulat si Marco. Sa buong buhay niya, ilan lang ang naglakas loob na tumalikod sa kanya. At wala ni isa sa kanila ang isang katulong. Pero sa halip na mainis, mas lalo lang siyang naging determinado. Hinawakan niya ito sa braso para pigilan. Mahigpit pero hindi masakit. Hindi ito insulto, sabi niya, maseryoso ngayon. This is a business proposal. Listen to me. Alam kong kailangan mo ng pera. Nakita ko sa mga mata mo kanina. Sabihin mo sa akin, magkano ang kailangan mo para ayusin ang lahat ng problema mo sa buhay. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga matay nag-umpisa na namang mamasa.
Nakita niya ang pag-aalinlangan dito, ang pagtatalo sa loob nito. 5 million pesos, sabi niya, binitawan ang isang numerong alam niyang hindi nito matatanggihan. 5 million. Cash. Sapat na yan para bayaran ang kahit anong utang, para pag-aralin ang mga kapatid mo, para bumili ng bahay, para hindi mo na kailangang magpaalila kahit kanino. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito. Kitang-kita ang epekto ng mga salita niya. Ang 5 milyong piso ay isang pantasya. At inilalatag niya ang pantasyang iyon sa harap nito. Bakit po ako? Halos pabulong nitong tanong. Dahil kailangan mo ng pera, sagot niya. At dahil hindi ka parte ng mundo ko. Walang magiging komplikasyon. Walang damdaming masasaktan. Isa itong kontrata. Kapag natapos na ang trabaho mo, babalik ka sa buhay mo, at babalik ako sa buhay ko. Pareho tayong makikinabang. Katahimikan. Tanging ang marahang ihip ng hangin ang maririnig sa pagitan nila. Nakikita ni Marco ang laban sa kalooban ni Lyra. Ang pride nito laban sa desperasyon. Naalala ni Lyra ang tawag ng kanyang ina. Ang kapatid niyang si Ana. Ang tunog ng makina sa ospital. Ang mga salitang di kailangan na siyang maoperahan. Ang 5 milyong piso ay hindi lang pera. Ito ay buhay. Ang buhay ng kapatid niya. Ipinikit ni Lyra ang kanyang mga mata, na para bang ang pagpikit ay magtatago sa kanya mula sa bigat ng desisyong gagawin niya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pagmulat niya, ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Marco sa kanya kanina, isang matibay na determinasyon. Pumapayag ako. Parang isang panaginip. Isang nakalilitong panaginip kung saan ang lahat ay masyadong maliwanag, masyadong mahal, at masyadong bago. Ilang oras pa lang ang nakalilipas, suot pa ni Lyra ang kanyang kupasing uniforme habang pinupulot ang mga bubog ng isang basag na pangarap. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng isang bautike na mas malaki pa sa bahay nila sa Tondo. Ang mga ilaw ay nakakasilaw, ang amoy ng leather at pabango ay nakakahilo, at ang mga presyo sa maliliit na etiketa ay sapat na para pakainin ang buong barangay nila sa loob ng isang buwan. Isuot mo yan. Iniabot sa kanya ni Marco ang isang simpleng itim na bestida. Walang palamuti, pero ramdam ni Lyra sa hibla ng tela na mas mahal pa ito sa lahat ng damit na naisuot niya sa buong buhay niya. Nanginginig siyang pumasok sa fitting room. Habang hinuhubad niya ang kanyang damit panluksa, ang uniforme ng pagiging katulong, at isinusuot ang damit ng pagkukunwari, tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang babae sa salamin ay siya, pero parang hindi rin. Ang bestida ay bumagay ng husto sa kanyang katawan, na para bang para sa kanya talaga ito ginawa. Itinago nito ang mga kalyo sa kanyang kamay at ang pagod sa kanyang mga balikat. Pero hindi nito naitago ang takot sa kanyang mga mata. Paglabas niya, tiningnan siya ni Marco mula ulo hanggang paa. Walang ngiti, walang papuri. Isang simpleng tango lang ang ibinigay nito. Okay na yan. Let's go. Sa loob ng magarang itim na sasakyan ni Marco, ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa ingay ng trapiko sa EDSA. Binuksan ni Lyra ang kanyang bag at tiningnan ang resibo ng bank transfer na ipinadala niya sa kanyang ina kanina. 1 milyong piso. Paunang bayad, sabi ni Marco. Ang natitirang 4 na milyon ay ibibigay pagkatapos ng kontrata. Kontrata. Iyon ang salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Isa lang itong trabaho. Ang pinakamahalagang trabaho sa buhay niya. Biglang may iniabot si Marco sa kanya, isang folder. Basahin mo, utos nito, ang mga matay nakatuon sa daan. Laman yan ang mga basic information tungkol sa akin. Inoy favorite food, inoy hobbies, inoy college degree. Lahat ng kailangan mong malaman para maging kapanipaniwala ka. Binuksan ni Lyra ang folder. Nakasulat doon ang mga detalye, Marco Alcaraz, 32 years old, CEO of Alcaraz Corporation. Graduated summa cum laude from Ateneo, Business Management. Hobbies, chess, sailing. Favorite food, sinigang na baka. Napangiti siya ng bahagya sa huling detalye. Sinigang. Isang pagkaing napakapamilyar sa gitna ng lahat ng bagay na banyaga sa kanya. And one more thing, dagdag ni Marco, ang boses ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Rule number 1, sa lahat ng oras, ako ang masusunod. Kung ano ang sabihin ko, gagawin mo. Maliwanag. Tumango si Lyra. Opo, sir.
Don't call me sir, mabilis na sabi ni Marco, bahagyang lumingon sa kanya. Call me Marco. At simula ngayon, kailangan mong paniwalain ang sarili mo na ang lahat ng ito ay totoo. Dahil kung ikaw mismo ay hindi naniniwala, paano mo mapapaniwala ang iba? Lalo na ang nanay ko. Ang mansyon ng mga Alcaraz ay mas malaki at mas nakasisilaw kaysa sa mansyon ng mga Santiago. Kung ang bahay ng dati niyang amo ay nagpaparamdam ng kayabangan, ang bahay na ito ay nagpaparamdam ng purong kapangyarihan. Isang matangkad at eleganteng babae ang sumalubong sa kanila sa pinto. Si Imelda Alcaraz. Ang mga mata nito, katulad ng kay Marco, ay matalas at mapanuri. Ngumiti ito pero hindi umabot sa mga mata. Marco, my son. Akala ko hindi ka na darating, sabi nito bago ibinaling ang tingin kay Lira. And you must be the girl. Ang paraan ng pagkakasabi nito sa salitang girl ay parang isang insulto. Ma, this is Lira Reyes, pakilala ni Marco, bahagyang inilagay ang kamay sa likod ni Lira. Naramdaman ni Lira ang init ng palad nito sa kanyang likod. Isang simpleng kilos pero nagbigay yon sa kanya ng kakaibang kaba. Lira, my mother, Imelda. Magandang gabi po, bati ni Lira, sinubukang ngumiti. Have a seat, sabi ni Imelda, iginaya sila sa isang mahabang hapagkainan na puno ng mga pagkain na sa litrato lang niya nakikita. Ang buong hapunan ay isang pagsubok. Isang interogasyon na nakabalot sa formalidad ng isang dinner. Ang bawat tanong ni Imelda ay parang isang patalim na maingat na inilalapit sa kanyang leeg. So, Lira, taga saan ka nga ulit? Tanong ni Imelda habang hinihiwa ang kanyang steak. Sa tondo po, sagot ni Lira, naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. Alam niyang ang pangalan ng lugar na iyon ay may kaakibat na stigma sa mga taong tulad nila. Tondo, ulit ni Imelda, bahagyang tinaas ang kilay. Interesting. At ano ang trabaho ng mga magulang mo? Sasagot na sana si Lira ng totoo nang biglang magsalita si Marco. Ma, Lira's father passed away. Her mother is a seamstress. Mahilig siyang manahi. Napatingin si Lira kay Marco, nagulat sa bilis ng pagsisinungaling nito. Galing sa folder ang impormasyon, pero ang paraan ng pagkakasabi nito ay natural na natural. Pero hindi nagpatinag si Imelda. I see. At ikaw, Lira? Anong pinagkakaabalahan mo bago mo makilala ang anak ko? Ito na. Ang tanong na pinakakinatatakutan niya. Nagtatrabaho po ako bilang isang personal assistant. Teknikal na totoo pero alam niyang kulang. Personal assistant. Para kanino, giit ni Imelda. Muling sumingit si Marco. She was working for a private family, that's how we met. I was visiting them for business. Ngumiti si Marco sa ina, isang ating perpekto. It was unexpected. Naramdaman ni Lira na pinagpapawisan ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang galing ni Marco. Ang galing niyang magtahi ng mga kasinungalingan. Para siyang isang bihasang manunulat, at si Lira ang tauhan sa kwentong isinusulat niya. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin kumbinsido si Imelda. Kitang-kita sa mga mata nito ang pagdududa. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa sala, inilabas ni Imelda ang kanyang huling alas. Ngumiti ito, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Isang ngiting nagpatahimik sa buong silid. Tumingin ito ng diretsyo kay Lira. So, Lira, sabi nito, dahan-dahan. Saan na ulit kayo unang nagkita ng anak ko? Detalye, Hija. Gusto kong malaman ang bawat detalye. Naramdaman ni Lira na nanuyo ang kanyang lalamunan. Freeze! Blanko ang isip niya. Wala ito sa folder. Wala ito sa script. Napatingin siya kay Marco, humihingi ng saklolo. Pero sa pagkakataong ito, si Marco ay tahimik lang na nakatingin sa kanya, na parabang sinusubukan din siya. Na parabang sinasabi nitong, this is your test. Pass it, G. Ang mga mata ni Imelda ay nakatutok sa kanya, naghihintay. Parang isang leon na naghihintay sa kanyang biktima na gumawa ng maling galaw. Tahimik si Marco, pero sa loob-loob niya, kinakalkula niya ang bawat posibleng mangyari. Ang tanong ng kanyang ina ay isang bitad. Isang simpleng tanong na may kakayahang sirain ang buong pundasyon ng kasinungalingan na maingat niyang itinayo. Tiningnan niya si Lira. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Inaasahan niyang mataranta ito, magpanik o tumingin sa kanya para humingi ng tulong. Pero hindi.
Huminga ng malalim si Lyra. Isang halos hindi maririnig na paghinga, pero para kay Marco, sapat na yon para malaman na kinukuha nito ang lahat ng lakas ng loob na mayroon ito. Sa isang coffee shop po, Ma'am Imelda, sagot ni Lyra, ang boses ay mahinahon, taliwas sa inaasahan niya. Malapit po sa opisina niya. Natapunan ko po siya ng kape. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Lyra. Isang ngiting nahihiya pero kapanipaniwala. Sobrang clumsy ko po kasi noon. Nagpanik po ako at sinubukan kong punasan yung mamahalin niyang suit gamit ang tissue. Lalo lang pong kumalat. Napatingin si Marco kay Lyra, bahagyang nagulat. Hindi lang maganda ang kwento, perpekto ito. Simple, medyo katawa-tawa at may bahid ng katotohanan ang pagiging clumsy nito. It established believable, non-transactional beginning. Imbis na magalit, patuloy ni Lyra, ngayon ay nakatingin na kay Marco na may kislap sa mga mata na hindi pa niya nakikita dati, isang kislap ng husay sa pag-arte. Tinawanan lang po niya ako. At inalok niya akong ilibre ng bagong kape. Doon po nagsimula ang lahat. Natahimik ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon na yung gabi, nakita ni Marco na wala itong masabi. Tiningnan niya si Lyra, at sa isang saglit, hindi ang katulong na nakilala niya sa bahay ng mga Santiago ang nakita niya, kundi isang babaeng may angking talino at tatag na hindi niya inaasahan. Ang ngiti ni Marco ngayon ay hindi na peke. She's exaggerating, ako dapat ang mag-sorry. I wasn't looking where I was going. Ang natitirang bahagi ng gabi ay naging mas madali. Lyra handled herself with a quiet grace that Marco found surprising. Sa sasakyan, pabalik sa kondo unit na inihanda niya para kay Lyra, ang katahimikan ay iba na. Hindi na ito ang tensyonadong katahimikan kanina. Mayroon ng kakaibang kamalayan sa pagitan nila. You did well tonight, sabi ni Marco, binabasag ang katahimikan. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi yon. Hindi siya sanay magbigay ng papuri. Trabaho ko po yon, sagot ni Lyra, nakatingin sa labas ng bintana. Still, you were good. Nang ihinto niya ang sasakyan sa harap ng gusali, nag-aalangan na bumaba si Lyra. Hinubad nito ang itim na bestida na nakapatong sa balikat nito na ginawa nitong parang alampay. Salamat po dito, sir. Marco. Maingat nitong tiniklop ang damit at iniabot sa kanya. Ibabalik ko na po. Tinitigan ni Marco ang bestida, pagkatapos ay ang mukha ni Lyra. It's yours. Keep it, ye. Pero, I said keep it, sabi niya mas may diin ngayon. Parte yan ang wardrobe mo bilang fiancé ko. Tumango lang si Lyra, niyakap ang damit at bumaba ng sasakyan. Pinanood niya itong maglakad palayo, isang maliit na figura sa gitna ng mga naglalakihang gusali. Isang bagay sa loob niya ang nagsimulang magbago, isang bagay na hindi niya maintindihan. Pag-uwi ni Marco sa sarili niyang penthouse, dumiretso siya sa bar at nagsalin ng isang basong whiskey. Tiningnan niya ang syudad mula sa kanyang floor-to-ceiling na bintana. Ang mga ilaw ay parang mga bituin na abot kamay niya, isang testamento sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa gabing ito, pakiramdam niya ay may kulang. Iniwan niya ang kanyang baso at naglakad papunta sa kanyang study. May kailangan siyang gawin. Nag-log in siya sa kanyang computer at nagsimulang mag-research. Online college degrees. Scholarships for working students. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Siguro dahil sa nakita niyang talino dito kanina. Isang talinong nasasayang. Maya-maya, papunta na sana siya sa kanyang silid nang madaanan niya ang guest room, ang silid kung saan pansamantalang mananatili si Lyra tuwing kailangan siya sa mga family events. Bukas ng bahagya ang pinto. Narinig niya ang boses ni Lyra. Mahina. Umiiyak. Opo, Nay. Opo, naipadala ko na po. Kumusta na po si Ana? Huminto si Marco. Nakatago sa dilim ng pasilyo, nakinig siya. Huwag po kayong mag-alala sa akin dito. Maayos po ang trabaho ko. Mabait po ang boss ko. Opo, Nay, kumakain po ako ng mabuti. Kayo po ang mag-ingat dyan. Mahal na mahal ko po kayo. Bawat salita ni Lyra ay puno ng pagmamahal, pero bawat salita ay isa ring kasinungalingan para protektahan ang kanyang pamilya. Sinabi niyang maayos siya, pero naririnig ni Marco ang pagod at lungkot sa kanyang boses. Nang matapos ang tawag, narinig niya ang isang mahinang hikbi. Pagkatapos ay isa pa. Napapikit si Marco.
Ang babaeng buong tapang na hinarap ang kanyang ina kanina ay siya ring babaeng umiiyak ng mag-isa sa dilim. Napapikit si Marco. Ang babaeng buong tapang na hinarap ang kanyang ina kanina ay siya ring babaeng umiiyak ngayon nang walang nakakakita. Isang pakiramdam na hindi niya madalas maramdaman, isang halo ng awa at respeto, ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Laban sa kanyang sariling kagustuhan, naglakad siya papunta sa kusina, kumuha ng isang baso, at nagsali ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Siguro dahil ito ang pinakapraktikal na bagay na maiisip niya. O siguro dahil, sa kauna-unahang pagkakataon, gusto niyang gumawa ng isang bagay na hindi bahagi ng kontrata. Kumatok siya ng marahan sa pinto ng guest room. Narinig niya ang biglaang pagtigil ng pag-iyak, at pagkatapos ay ang mabilis na mga yabag. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Lyra, halatang kagagaling lang sa pag-iyak. Namumugto ang kanyang mga mata at namumula ang kanyang ilong. Sinubukan itong ngumiti pero nabigo. Sir Marco. May kailangan po kayo. Hindi sumagot si Marco. Iniabot lang niya ang baso ng tubig. Tiningnan ni Lyra ang baso, pagkatapos ay ang mukha niya, puno ng pagkalito. Umiiyak ka, sabi ni Marco. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Agad na umiling si Lyra, pinunasan ang kanyang mga mata. Hindi po. Napuwing lang po ako. Isang halatang kasinungalingan, pero hinayaan na lang niya. Sa halip na ipilit ang katotohanan, tumingin si Marco sa malayo. Namiss mo na siguro ang pamilya mo. Ang mga salitang iyon, na sinabi sa isang mahinahon at hindi mapanghusgang tono, ay tila bumasag sa huling depensa ni Lyra. Hindi na ito nagsalita. Dahan-dahan lang itong tumango, at isang panibagong butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Kinuha nito ang baso ng tubig. Salamat po. Tumango si Marco. Ang awkward na katahimikan ay bumalik. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Hindi siya marunong mag-comfort. Ang mundo niya ay umiikot sa mga numero, kontrata, at mga business deal, hindi sa mga luhang kailangang punasan. Para tapusin ang eksena, bumalik siya sa kanyang pagiging amo. Magpahinga ka na. Maaga pa tayo bukas. May event tayong pupuntahan. Opo. Salamat po ulit, sir. Marco. Tumalikod na si Marco at naglakad palayo, pero naramdaman niya ang mga mata ni Lyra na nakasunod sa kanya hanggang sa magsara ang pinto. Pagbalik niya sa kanyang study, umupo siya sa kanyang leather chair at tinitigan ang screen ng computer kung saan nakabukas pa rin ang mga pahina tungkol sa mga scholarship. Tiningnan niya ang pangalan, Lyra Reyes. Isang pangalan na kanina lang ay pangalan lang ng isang kasangkapan, isang solusyon sa problema niya. Ngayon, ang pangalang iyon ay may kasama ng mukha, boses, at mga luhang tinatago nito sa dilim. Isang bitak. Isang maliit na bitak ang nagsimulang mabuo sa pader na yelo na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Isang text message. Mula sa numerong isa lang ang taong gumagamit para kontakin siya ng ganito kaseryoso. Ang kanyang ina. Binuksan niya ang mensahe, at ang maliit na bitak sa kanyang puso ay tila biglang naging isang malalim na lamat. Nasa akin na ang impormasyon tungkol sa finance mo, Marco. Mag-usap tayo. Pakiramdam ni Lyra ay isa siyang manika. Isang magandang manika na isinusuot sa mga mamahaling damit, nilalagyan ng kolorete sa mukha, at itinuturo kung paano ngumiti. 3 araw na ang lumipas mula noong gabing iyon sa bahay ng mga Alcaraz. 3 araw na puno ng pag-aaral. Itinuro sa kanya ng personal assistant ni Marco kung paano kumilos, kung paano kumain gamit ang tamang kubyertos, at kung anong mga pangalan ang dapat niyang tandaan sa darating na charity ball ng Alcaraz Corporation. Huwag kang kabahan, sabi sa kanya ni Marco habang papunta sila sa venue. Just stick with me and smile. Hindi mo kailangang makipag-usap sa kahit sino kung hindi mo gusto. Ngumiti lang si Lyra, pero sa loob-loob niya, ang kaba ay parang isang kawan ng mga paru-paro na nagwawala sa kanyang sikmura. Nakasuot siya ng isang silver na gown na bumabalot sa kanyang katawan na parang likidong metal. Ang buhok niya ay nakaayos sa isang eleganteng buwan, at may suot siyang mga alahas na sa tanang buhay niya ay hindi niya naisip na mahahawakan man lang. Tiningnan niya si Marco. Napakagwapo nito sa suot na itim na tuksedo. Para itong isang prinsipe mula sa fairy tale. At siya. Sino siya sa kwentong ito?
Ang impostor. Handa ka na? Tanong ni Marco nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang grand hotel. Huminga ng malalim si Lyra at tumango. Handa na. Pagpasok nila sa ballroom, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa paligid. Naramdaman ni Lyra ang higpit ng hawak ni Marco sa kanyang baywang, isang senyales ng suporta. That's Marco Alcaraz. Who's the girl? Bago niya. She's beautiful. Saan niya kaya napulot yan? Sinubukan ni Lyra na huwag pansinin ang mga bulungan. Ngumiti siya, ang ngiting paulit-ulit niyang pinraktis sa salamin. Inilibot niya ang kanyang tingin sa dagat ng mga mayayamang mukha, mga taong nakasuot ng mga damit na nagkakahalaga ng isang bahay at lupa sa tondo. At doon, sa gitna ng karamihan, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na mukha. Isang mukhang nagdulot sa kanya ng takot at paghihirap. Si Donna Elvira Santiago. Nakatayo ito sa tabi ng asawa nitong si Don Ricardo, may hawak na kopitan ng champagne. Nakasuot ito ng isang pulang gown, ang kulay na kasing bagsik ng ugali nito. Nag-angat ito ng tingin at ang kanilang mga mata ay nagtama. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Lyra. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Donna Elvira, mula sa pagkainip, sa pagkagulat, at pagkatapos ay sa purong pagkamuhi. Ang mga mata nito ay nanlisik, na para bang nakakita ito ng isang multo. Isang multong hindi nito inaasahang makikita sa lugar na yon. Bakit siya nandito? Siyempre. Kasosyo sa negosyo ni Marco ang mga Santiago. Malamang ay imbitado sila. Isang detalyeng nakalimutan niyang isipin sa sobrang kaba. Biglang nabitawan ni Donna Elvira ang kopitang hawak nito. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay narinig ng lahat sa paligid nila. Pero para kay Lyra, ang tanging tunog na naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Lyra? Are you okay? Tanong ni Marco, naramdaman ang paninigas ng kanyang katawan. Hindi siya nakasagot. Nakatitig lang siya kay Donna Elvira, na ngayon ay nakatitig na rin sa kanya, ang mga matay nag-aapoy. Para siyang isang daga na biglang na-corner ng isang pusa. Kailangan ko lang mag-cur, sabi niya, halos hindi makahinga. Bago pa man makasagot si Marco, mabilis na siyang tumalikod at naglakad palayo, hindi alintana ang mga taong nababangga niya. Pumasok siya sa pinakamalapit na pambabaeng comfort room at isinandal ang sarili sa pader. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano na ngayon? Paano kung may sabihin si Donna Elvira? Paano kung isumbong niya ako kay Marco? Paano kung sabihin niyang dati niya lang akong katulong? Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kasinungalingan, ay maaaring gumuho sa isang salita lang mula sa babaeng iyon. Ang perang para sa operasyon ni Ana mawawala. Samantala, sa isang madilim na silid sa mansyon ng mga Alcaraz, si Imelda Alcaraz ay biglang napabangon mula sa kanyang pagkakatulog. Pawis na pawis. Nananaginip na naman siya. Ang parehong panaginip. Nasa hardin siya ng dati nilang bahay. Nakikita niya ang kanyang asawa, ang yumaong si Antonio, na masayang nakikipagtawanan sa isa sa kanilang mga katulong. Hindi niya maaninag ang mukha ng babae. Malabo ito, pero alam niya, ramdam niya, ang koneksyon sa pagitan ng dalawa. Isang koneksyon na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya ni Antonio. Sa panaginip sumigaw siya. Pero walang boses na lumalabas. Napahawak si Imelda sa kanyang dibdib, hinahabol ang kanyang hininga. Ilang taon na ang lumipas, pero ang sakit ay nandito pa rin. Sariwa. Ang alaala ng pagkakanulo. Ang imahe ng katulong sa kanyang panaginip ay biglang nahaluan ng isa pang imahe, ang mukha ni Lyra Reyes. Ang babaeng dinala ng kanyang anak sa pamamahay niya. Ang babaeng may mga matang masyadong inosente. Napailing si Imelda. Hindi. Hindi na maulit to. Kinuha niya ang telepono sa kanyang bedside table at tinawagan ang numerong ibinigay sa kanya ng kanyang private investigator. Ano nang nalaman mo? Tanong niya, walang paligoy-ligoy. Ma'am Imelda, ayon po sa investigasyon ko, si Lyra Reyes ay dating kasambahay sa mansyon ng mga Santiago sa Forbes Park. Natahimik si Imelda. Ang kanyang hinala ay totoo. Nagsinungaling sa akin ang anak ko, bulong niya sa sarili, ang boses ay puno ng lamig at sakit. Bumalik sa ballroom, si Lyra ay naghuhugas ng kanyang mukha, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Kaya mo to, Lyra. Para kay Ana.
Paglabas niya ng CR, nag-vibrate ang cellphone na bigay sa kanya ni Marco. Isang text message. Mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Akala mo ba matatakasan mo ako? Napatigil si Lyra sa gitna ng pasilyo. Tumingin siya sa paligid, hinahanap kung saan nanggaling ang banta. Biglang tumunog ulit ang cellphone niya. Isang tawag. Mula sa parehong unregistered number. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello. Sa kabilang linya, narinig niya ang isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang boses na puno ng lason at pagbabanta. Ang boses ni Donna Elvira. Akala mo nakatakas ka na sa akin, Lyra. Nagkakamali ka. Ang takot sa mga mata ni Lyra pagkatapos ng tawag na yon ay hindi peke. Ramdam ni Marco ang panginginig nito kahit na sinubukan nitong itago. Sa buong biyahe pa uwi, nanatili itong tahimik, nakatingin sa labas ng bintana na parabang ang mga ilaw ng syudad ay kayang anurin ang anumang bumabagabag dito. Isang parte sa kanya ang gustong magtanong. Ang parte na nagbigay sa kanya ng isang basong tubig. Ang parte na nag-research tungkol sa mga scholarship. Pero mas malakas ang parte na isang negosyante. Isang problemang kailangang ayusin. At ang takot ni Lyra ay isang problema. Kinaumagahan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang board meeting, isang mensahe ang pumasok sa kanyang personal na cellphone. Mula kay Donna Elvira Santiago. Marco, iho. Pwede ba tayong mag-usap? May kailangan kang malaman tungkol sa babaeng kasama mo. It's for your own good. Napakunot ang noo ni Marco. Ang pakialamerang babae. Ano man ang sasabihin nito, alam niyang may lason. Ngunit kailangan niyang malaman kung anong lason ang ikakalat nito. Sumang-ayon siyang makipagkita sa isang tahimik na cafe sa Makati. Para kontrolin ang sitwasyon. Para tapusin ang problema bago pa ito lumaki. Naabutan niya si Donna Elvira sa isang sulok, nakasuot ng mamahaling damit at alahas, pero ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Salamat sa pagdating, iho, sabi nito, ang boses ay malumanay, isang bagay na hindi pa naririnig ni Marco mula rito. Nag-aalala lang talaga ako para sa'yo. Diretsuhin niyo na ako, Donna Elvira. What is this about? Malamig na tanong ni Marco. Huminga ng malalim si Donna Elvira, na parabang naghahanda itong sabihin ang isang napakasakit na katotohanan. Ang babaeng yan si Lyra. Hindi siya ang inaakala mo. She's a predator. Hindi kumibo si Marco, pero sa loob-loob niya, isang pader ng depensa ang agad na naitayo. Dati ko siyang katulong, Marco. At habang nagtatrabaho siya sa amin, sinubukan niyang akitin ang asawa ko. Si Ricardo. Umakto si Donna Elvira na parang nangingilid ang luha. Nakita ko sila. Nahuli ko siya. Mabuti na lang at matibay ang pagsasama namin ni Ricardo. Itinaboy ko siya. At ngayon nakikita ko siyang kasama mo. Natatakot ako para sa'yo, Marco. Isa siyang sanay na manggaganso. Gagamitin niya ang kahirapan niya para makuha ang awa mo, pero ang totoo, pera mo lang ang habol niya. Ang bawat salita ni Elvira ay isang patak ng lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Marco. Naalala niya ang takot ni Lyra. Takot ba yon ng isang biktima, o takot ng isang manggaganso na malapit ng mabisto? I find that hard to believe, maring sabi ni Marco. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo, giit ni Elvira, inilabas ang panyo at kunwari pinunasan ang gilid ng mata. Mag-ingat ka sa kanya, iho. Magaling siyang umarte na parang anghel. Iniwan ni Marco ang calf na may bigat sa dibdib. Ayaw niyang maniwala. Pero ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Pagdating niya sa kanyang opisina, ang sekretarya niya ay sumalubong sa kanya. Sir, pinapatawag po kayo ng mommy niyo. Urgent daw po. Mas lalong bumigat ang pakiramdam niya. Pagpasok niya sa opisina ng ina, nadatnan niya itong nakaupo sa likod ng malaking mesa nito, ang mukha ay kasing tigas ng bato. Walang pag-uusap. Walang pagbati. Itinapon lang nito ang isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Tingnan mo, utos nito. Binuksan ni Marco ang envelope. Sa loob may mga litrato. Mga litratong malinaw na kuha ng isang profesional. Mga litrato ni Lyra. Nakatayo si Lyra sa harap ng isang barong-barong sa tondo. May bitbit na bayong. Suot ang luma at simpleng damit. Sa ibang litrato, kasama niya ang isang matandang babae at mga bata, kumakain sa isang maliit na mesa.
Ang itsura niya ay malayong-malayo sa eleganteng Lira na nakilala niya. Ito ba ang babaeng pinagkakatiwalaan mo? Tanong ni Imelda, ang boses ay puno ng panunumbat. Isang hamak na tagatondo. Isang kasambahay. At nagsinungaling ka sa akin, Marco. Sinabi mong personal assistant siya. Ang mga litrato. Ang mga salita ni Donna Elvira. Ang mga kasinungalingan. Ang lahat ay nagsama-sama sa isip ni Marco. Nagsimula silang bumuo ng isang kwentong hindi niya gustong paniwalaan, pero isang kwentong nagiging mas kapani-paniwala sa bawat segundo. Ang pag-iyak ni Lira sa kwarto pag-arte lang ba yon? Ang galing niyang sumagot sa mga tanong dahil sanay na siyang magsinungaling. Ang takot niya kay Elvira dahil ba nahuli na siya dati. Ang konting init na naramdaman niya sa puso niya ay biglang nanlamig. Napalitan ito ng isang pamilyar na pakiramdam, galit. Galit dahil pakiramdam niya ay niloko siya. Ginawa siyang tanga. Dali-dali siyang umalis sa opisina ng ina niya, hindi pinansin ang mga tawag nito. Nagmaneho siya papunta sa kondo ni Lira, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Pagbukas ni Lira ng pinto, isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang ngiting biglang naglaho nang makita ang itsura sa mukha ni Marco. Marco, may problema ba? Hindi siya sumagot. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto ng malakas. Inilapag niya ang mga litrato sa center table. Ano to? Tanong niya, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Napatingin si Lira sa mga litrato. Nakita niya ang panlalaki ng kanyang mga mata, ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Sabihin mo sa akin ang totoo, Lira, sabi ni Marco, lumapit sa kanya, ang galit at sakit ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Sino ka ba talaga? Napaatras si Lira. Ang tingin sa mga mata ni Marco ay ang tingin na kinatatakutan niya. Ang tingin ng pagkasuklam. Ang parehong tingin na ibinibigay sa kanya ni Donna Elvira. Ang lalaking nagpakita sa kanya ng konting kabaitan ay bigla na lang naglaho. Ang pride niya ay nasaktan. Ang konting pag-asa na namuo sa puso niya ay nadurog. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi totoo ang iniisip niya. Pero paano? Paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Totoo naman. Tagatondo siya. Mahirap siya. Kinuha niya ang pera nito. Sa mata ng isang tulad ni Marco, ano pa nga ba siya kundi isang manggagamit? Ang sakit ng pagdududa sa mga mata nito ay mas masakit pa sa anumang masasakit na salitang kayang ibato sa kanya. Kaya hindi na siya nagsalita para ipagtanggol ang sarili. Tumungo na lang siya, hinayaan ang mga luha na tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng lakas na ipinakita niya sa mga nakaraang araw ay biglang nawala. Tumingin siya kay Marco, ang mga mata ay basang-basa, ang boses ay basag. Totoo po ang lahat ng sinabi nila, sabi niya, sumusuko na. Yun naman po talaga ako. Walang sinabi si Marco pagkatapos ng mga salitang iyon. Tinitigan lang niya si Lira na para bang isa itong multo, pagkatapos ay tumalikod ito at umalis ng walang paalam. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay ang tunog ng pagtatapos ng lahat. Naiwan si Lira na nakatayo sa gitna ng sala. Ang kondo unit na sa loob ng ilang araw ay nagsilbing kanyang kanlungan ay bigla na lang naging isang malamig na kulungan. Ang bawat mamahaling gamit ay tila nangungutya sa kanya. Ang malambot na sofa, ang malaking ang eleganteng bestida na nakasabit pa sa kanyang aparador, lahat ay mga simbolo ng isang buhay na hindi para sa kanya. Yun naman po talaga ako. Ang mga salitang binitawan niya ay totoo. Hindi siya nagsinungaling. Iyon talaga siya. Isang babaeng tagatondo. Isang babaeng gagawin ang lahat para sa pamilya. Isang babaeng nangangailangan ng pera. Pero hindi iyon ang buong katotohanan. Ang hindi niya sinabi ay hindi siya magnanakaw. Hindi siya manloloko. Ang puso niya ay totoo. Pero ano pa ang silbi noon ngayon? Hinusgahan na siya. At sa mundo ng mga taong tulad ni Marco Alcaraz, ang hatol ay pinal na. Hindi na umiyak si Lira. Naubos na yata ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid at kinuha ang lumanyang bag, nagsimula siyang mag-impake. Ang ilang damit na dinala niya mula sa bahay ng mga Santiago. Ang mumurahin niyang tsinelas. Ang maliit na litrato ni Ana na nakatago sa pitakan niya. Bawat galaw niya ay mabagal, mekanikal. Para siyang isang robot na sumusunod sa huling programang naka-install sa kanya, umalis ka na.
Huli niyang inilagay sa bag ang itim na bestida na bigay ni Marco. Saglit niya itong hinawakan. Ang tela ay malambot sa kanyang mga daliri. Ito ang damit na suot niya noong gabing nakaramdam siya, sa unang pagkakataon, na baka posible pala. Baka posible ang isang panaginip. Tiniklop niya ito ng maayos at inilagay sa pinakailalim ng bag. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang mukha niya ay maputla, ang mga mata ay walang buhay. Ang babaeng nakaharap sa kanya ay hindi na ang peking fiance ni Marco Alcaraz. Siya na ulit si Lyra Reyes, ang babaeng uwi sa Tondo, talunan. Bago umalis, kinuha niya ang susi ng condo unit at maingat na inilapag sa ibabaw ng center table, sa tabi mismo ng mga litratong naglantad sa kanyang katauhan. Isang kilos ng pagsasauli. Isang pag-amin na tapos na ang lahat. Habang nasa loob ng taxi, nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Ang mga nagtataasang gusali ng Makati at Iesu ay unti-unting napapalitan ng mas magugulo at masikip na mga kalye. Parang isang paalala ng pagbabalik niya mula sa langit patungo sa lupa. Ang 1 milyon na nasa bank account niya ay parang isang mabigat na bakal sa kanyang dibdib. Pera iyon para sa operasyon ni Ana. Pero pera rin iyon na galing sa pagyurak sa kanyang pagkatao. Para kay Ana, bulong niya sa sarili. Lahat ng ito ay para kay Ana. Samantala, si Marco ay nagmamaneho ng walang direksyon. Ang mga salita ni Lyra ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Yun naman po talaga ako. Ang paraan ng pagkakasabi nito walang galit, walang pagtatanggol. Tanging pagtanggap at sakit. May mali. Ang isang tunay na manloloko ay lalaban. Magsisinungaling. Iiyak para makuha ang awa. Pero si Lyra sumuko lang ito. Na para bang matagal na niyang inaasahan na darating ang araw na yon. Ang mga salita ni Donna Elvira, puno ng drama at pagkukunwari. Ang mga salita ng kanyang ina, puno ng pride at galit sa kahirapan. Ang mga salita ni Lyra, puno ng tahimik na pagdurusa. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Ang kanyang isip o ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso na nagsasabing nagkamali siya? Isang desisyon ang bigla niyang ginawa. Ikinabig niya ang manibela at tinahak ang daan patungo sa isang lugar na hindi niya akalaing pupuntahan niya. Tondo. Ang gulo ng lugar ay sumalubong sa kanya. Ang mga makikitid na eskinita, ang mga batang naglalaro sa kalsada, ang mga bahay na dikit-dikit. Ipinark niya ang kanyang mamahaling kotse sa isang tabi, agad na nakakuha ng atensyon. Kinuha niya ang isa sa mga litrato ni Lyra, ang litrato kung saan nakatayo ito sa harap ng isang partikular na bahay. Naglakad siya, pakiramdam ay dayuhan sa sariling bansa. Nakita niya ang bahay mula sa litrato. Maliit. Gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. May mga nakasampay na damit sa labas. Isang matandang babae na nagwawalis sa tapat ang nakapansin sa kanya. Ano po nang kailangan nila, sir? Hinahanap ko po ang babae sa litratong ito, sabi ni Marco, ipinakita ang litrato ni Lyra. Ngumiti ang matanda. Ah, si Lyra. Ang mabait na anak ni Aling Nena. Bakit po, kaano-ano po ba kayo niya? Kaibigan lang po, sagot ni Marco. Gusto ko lang po sanang kumustahin siya. Nako, mabuti naman po at napasyal kayo. Kay buting bata niyan ni Lyra. Sobrang sakripisyo para sa pamilya. Lalo na para sa bunso niyang kapatid na si Ana. Napatingin si Marco sa matanda. Ano po ang mayroon kay Ana? May sakit sa puso ang batang iyon, iho, malungkot na sabi ng matanda. Kaya nga itong si Lyra ay kayod kalabaw sa Maynila. Nag-ipon para sa operasyon ng kapatid niya. Ang sabi nga ng nanay niya, malapit na raw silang makabuo ng sapat na pera. Hay, sana nga matuloy na para gumaling na ang anghel naming si Ana. Ang bawat salita ng matanda ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Sakripisyo. Operasyon. Kapatid na may sakit sa puso. Ang lahat ng kasinungalingan ay biglang gumuho. Ang totoong kwento, mas masakit at mas malinaw, ang siyang lumitaw. Hindi siya niloko ni Lyra. Siya ang nanakit dito. Siya ang humusga. Siya, ang kanyang ina, si Elvira, sila ang kontrabida sa kwento ng babaeng ito. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Wala siyang sinayang na oras. Nagpasalamat siya sa matanda at tumakbo pabalik sa kanyang kotse. Pinaandar niya ito ng mabilis, ang isip ay isa lang ang sinisigaw. Hanapin mo siya. Alam niya kung saan ito pupunta. Uwi ito sa pamilya nito.
Kailangan niyang maabutan ito bago ito tuluyang mawala. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Alamin mo lahat ng biyahe ng bus papuntang probinsya nila Lira Reyes. Now. Sa bus terminal sa Pasay, nakapila na si Lira. Hawak niya ang tiket. Ang ingay ng mga bus, ang sigawan ng mga konduktor, ang amoy ng usok, ito na ang kanyang realidad. Pumikit siya at niyakap ang kanyang bag, isang hakbang na lang at iwan na niya ang Maynila at ang bangungot na dala nito. Lira! Isang sigaw ang pumunit sa ingay ng terminal. Isang boses na hindi niya inaasahang maririnig muli. Napalingon siya. Doon, tumatakbo papalapit sa kanya, si Marco Alcaraz. Ang buhok nito ay magulo, ang mamahaling damit ay bahagyang lukot. Pawis na pawis ito at hinahabol ang hininga. Wala na ang malamig at kalkuladong si. Ang nasa harap niya ay isang taong desperado. Nahawakan nito ang kamay niya bago pa man siya makahakbang paakyat sa bus. Huwag kang umalis, sabi nito, ang boses ay nanginginig sa pagod at pagsisisi. Nagkamali ako. Pakiusap, Lira, maniwala ka ulit sa akin. Ang galit ni Imelda Alcaraz ay isang malamig at tahimik na bagay. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagwawala. Ito ay namumuo sa kanyang dibdib, isang bloke ng yelo na may kakayahang magpatigil sa pagtibok ng isang puso. Nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanyang opisina, hawak ang isang kopita ng red wine. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay parang mga langgam na gumagapang, bawat isa ay may sariling destinasyon. Ngunit ang isip niya ay nasa iisang lugar lang, sa bus terminal kung saan, ayon sa kanyang impormante, hinabol ni Marco ang babaeng iyon. Ang babaeng iyon. Ang kasambahay. Pinili ni Marco. Pinili niya ang isang hamak na katulong kaysa sa sarili niyang ina. Para kay Imelda, hindi na ito tungkol sa yaman o sa apelyido. Ito ay tungkol sa kasaysayan na umuulit. Ang asawa niya, si Antonio, ay pinili rin ang isang katulong kaysa sa kanya. At ngayon, ang kaisa-isa niyang anak ay sumusunod sa mga yapak nito. Ang sakit ng nakaraan ay bumabalik, mas matindi, mas personal. Ibinaba niya ang kopita. Ang pag-aalinlangan ay napalitan na ng desisyon. Kung ayaw makuha ni Marco sa santong dasalan, kukunin niya ito sa paraang alam niya. Ang paraan ng isang Alcaraz. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang isang numero. Ang numero ng babaeng sa tingin niya ay kakampi niya sa laban na ito. Doña Elvira Santiago, sabi ni Imelda nang may sumagot sa kabilang linya. Imelda Alcaraz here. I believe we have something to discuss. A common problem. Nagkita sila sa isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant. Isang lugar na walang makakarinig, walang makakakita. Naunang dumating si Imelda. Inayos niya ang kanyang sarili, sinisigurong ang bawat hibla ng kanyang buhok at damit ay nagpapakita ng kapangyarihan. Siya ang magkokontrol ng usapang ito. Dumating si Doña Elvira, nakangiti na parabang nanalo na ito sa loto. Imelda, so good to see you again, bati nito, umupo sa tapat niya. Let's not waste time, simula ni Imelda. Alam kong may galit ka sa babaeng yan. Alam kong gusto mo siyang mawala sa landas ni Marco. I'm here to propose an alliance. Inaasahan niyang magugulat si Elvira o matutuwa. Pero ang nakita niya ay isang kakaibang ngiti. Isang ngiting mapang-alam. Alyansa, ulit ni Elvira, tumatawa ng mahina. Imelda, Imelda. Akala ko ba matalino ka? Hindi mo ba talaga ako naalala? Napakunot ang noo ni Imelda. What are you talking about? Dahan-dahang inilapit ni Elvira ang mukha nito, ang mga mata ay nanunuya. Isipin mo, Imelda. Mga 20 taon na ang nakalilipas. Isang malaking mansyon. Isang asawang laging wala. At isang batang katulong na paborito niya. Biglang nanlamig ang dugo ni Imelda. Ang hangin sa silid ay tila biglang kumapal. Ang mga salita ni Elvira ay parang mga susi na nagbubuka sa isang nakakandadong bowl sa kanyang alaala. Ang amoy ng isang partikular na pabango. Ang isang tawa na palihim niyang naririnig mula sa hardin. Ang isang pangalan na isinumpa niyang kakalimutan. Elena. Tinitigan niya ang mukha ni Doña Elvira. Ang hugis ng mga mata. Ang pagkurba ng labi kapag ngumingiti. Mas matanda na ngayon, mas maraming alahas, mas sosyal. Pero ang mga matang iyon ay pareho pa rin. Hindi maaari, bulong ni Imelda, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Imelda.
Ako nga, sabi ni Elvira, ang boses ay puno ng tagumpay. Ang pangalan ko noon ay Elena. Pero mas kilala mo ako bilang ang paborito ng asawa mo. Ang babaeng mas pinili niya kaysa sayo. Napasandal si Imelda sa kanyang upuan. Ang sahig ay tila gumuguho sa ilalim niya. Ang babaeng kausap niya, ang babaeng akala niya ay gagamitin niya, ay ang multo ng kanyang pinakamasakit na bangungot. Ang dahilan kung bakit puno ng pait ang puso niya. Pagkatapos mo akong itaboy na parang aso, patuloy ni Elvira, ang bawat salita ay isang patalim. Sinumpa ko na babalik ako. At sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. At ano ang mas mahalaga sa isang Imelda Alcaraz kaysa sa kanyang perpektong anak at sa kanyang perpektong apelyido? Nawala ang lahat ng kontrol ni Imelda. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ang may hawak ng lahat ng baraha. Siya ang naging biktima. Anong gusto mo? Tanong ni Imelda, ang boses ay halos hindi na marinig. Ngumiti si Elvira. Isang ngiting malademonyo. Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman ko. Ang sakit. Ang kahihiyan. At gagawin natin yan sa pamamagitan ng pagdurog sa puso ng anak mo. Sa paraang hindi na niya kailanman pagkakatiwalaan ang lira na yan. May kinuha si Elvira mula sa kanyang mamahaling bag, isang luma at mumurahing cellphone. Inilapag niya ito sa mesa. Ano yan? Ebidensya, sabi ni Elvira. Isang teleponong puno ng mga mensahe. Mga mensahe na magpapatunay na si Lira ay may ibang lalaking kausap. Isang lalaking kasabwat niya para lokohin at gatasan si Marco. Binuksan ni Imelda ang telepono. Nakita niya ang mga peking mensahe, maingat na ginawa para magmukhang totoo. From, mahal. Nakuha mo na ba ang pera? Malaki ba ang bigay ng matandang yon? To, mahal. Konti na lang, makakaalis na tayo dito. Tiis-tiis lang. Mahal kita. Naramdaman ni Imelda ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ito na. Ito ang sandatang kailangan niya. Isang kasinungalingan na napakakapani-paniwala dahil ito ang gusto niyang paniwalaan. Paano mo ni? May mga tao akong kayang gawin ang lahat, Imelda. Tandaan mo yan. Kinuha ni Elvira ang telepono at inilagay sa kamay ni Imelda. Ang balat nito ay malamig. Ipakita mo yan sa anak mo. Tumingin si Elvira ng diretsyo sa mga mata ni Imelda, ang ngiti nito ay puno ng lason. Tingnan natin kung maniniwala pa siya sa pulubi niyang prinsesa. Ang biyahe pabalik sa condo unit ni Marco ay puno ng isang katahimikang hindi pa nararanasan ni Lira dati. Hindi ito ang malamig na katahimikan ng pagwawalang bahala o ang tensyonadong katahimikan ng pag-aaway. Ito ay isang marupok na katahimikan. Isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Nakatitig lang si Lira sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang mga kamay na hinawakan ni Marco sa bus terminal. Ang init ng palad nito ay naroon pa rin. Huwag kang umalis. Nagkamali ako. Ang mga salitang iyon. Ang mga iyon ang dahilan kung bakit siya sumama pabalik. Hindi dahil sa pera o sa kontrata. Kundi dahil sa isang maliit at kumikislap na pag-asa. Isang pag-asang baka sa kabila ng lahat, nakita siya ni Marco. Ang totoong siya. Lira, basag ni Marco sa katahimikan nang makarating sila. Ang boses nito ay pagod. Magpahinga ka muna. Mag-uusap tayo bukas. Tumango lang si Lira. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kinabukasan, sinubukan ni Marco na maging normal. Isang bagay na halatang hindi siya sanay. Ipinaghanda siya nito ng almusal, isang sunog na toast at medyo hilaw na itlog. Ngumiti si Lira. Sa unang pagkakataon, isang totoong ngiti. Isang ngiti na nagmula sa puso. Ngunit ang marupok na kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang tawag mula kay Imelda Alcaraz ang sumira sa lahat. Isang utos, hindi isang pakiusap. Pumunta kayo dito sa bahay. Ngayon din kailangan nating mag-usap bilang isang pamilya. Ang salitang si pamilya ay parang isang banta. Huwag kang mag-alala, sabi sa kanya ni Marco habang nasa sasakyan sila. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Kasama mo ako ngayon. Hindi kita pababayaan. Ang mga salitang iyon ang naging kalasag ni Lira. Ang init ng kamay ni Marco ang naging baluti niya. Pumasok siya sa mansyon ng mga Alcaraz na may kaunting tapang, handang harapin ang anumang ibabato sa kanya. Pero hindi siya handa para sa sandatang inihanda ni Imelda.
Naabutan nila itong naghihintay sa sala, nakaupo na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang mukha nito ay kalmado pero ang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Sa tabi nito ay si Donna Elvira na may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Mabutit dumating na kayo, simula ni Imelda. Tumingin ito kay Marco. Anak, ginawa ko ito dahil mahal kita. Ayokong makita kang naloloko. Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin kay Lyra. At ikaw, alam kong darating din ang araw na lalabas ang tunay mong kulay. Inilapag ni Imelda ang isang luma at mumurahing cellphone sa ibabaw ng mesa. Naiwan mo yata ito sa dati mong tinutuluyan, Hija, sabi nito, puno ng sarkasmo. Napakunot ang noo ni Lyra. Hindi sa kanya ang teleponong iyon. Hindi po sa akin yan. Talaga ba? Tanong ni Imelda. Ipinindot nito ang ilang buton at ipinakita ang screen kay Marco. Basahin mo, Marco. Basahin mo kung paano ka ginagawang tanga ng babaeng pinagtatanggol mo. Lumapit si Marco at tiningnan ang screen. Nakita ni Lyra ang unti-unting pagbabago sa mukha nito. Ang pagtiim ng kanyang panga. Ang pagkawala ng init sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng pamilyar na lamig ng pagdududa. Ano yan? Tanong ni Lyra, lumalapit. Nakita niya ang mga mensahe. Mga mensaheng hindi siya ang nagsulat. Mga mensahe mula sa isang mahal. Mga salitang nagpinta sa kanya bilang isang masamang tao. Hindi totoo yan, sabi ni Lyra, napapailing. Tumingin siya kay Marco. Marco, maniwala ka sa akin. Hindi sa akin yan. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtatalo. Ang isang parte niya ay gustong maniwala. Pero ang ebidensya ay nasa harap niya. At sa gitna ng kaguluhang iyon, sa pinakamasamang posibleng sandali, tumunog ang totoong cellphone ni Lyra. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Inay calling. Hello, Nay. Anak. Si Ana, sigaw ng kanyang ina, ang boses ay puno ng panik. Isinugod namin siya sa ospital. Critical daw ang lagay niya. Sabi ng doktor, kung hindi siya maoperahan ngayon, baka hindi na siya magtagal. Gumuho ang mundo ni Lyra. Ang ingay sa sala ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ng kanyang ina. Ngayon. Hindi na magtatagal. Magkano po? Sabihin niyo, Nay, magkano? Tanong niya, ang boses ay basag na. Narinig niya ang halaga. Isang halagang imposible. Isang halagang kayang bilhin ang isang kotse. Isang halagang katumbas ng natitirang bayad sa kontrata niya. Napatingin siya sa paligid. Si Imelda, nakangiti ng may tagumpay. Si Elvira, nasisiyahan sa panonood. At si Marco nakatingin sa kanya, ang mukha ay isang maskara ng sakit at pagdududa. Noon niya naintindihan. Siya ang problema. Ang presensya niya ang sumisira sa lahat. Ang pag-ibig na nagsisimula palang mamuo ay isa na ngayong lason. Hinding-hindi siya tatanggapin. Hinding-hindi sila magiging masaya. Ang kwento nila ay isang trahedya. Pero ang kwento ni Ana hindi pwedeng maging trahedya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong dudurog sa sarili niyang puso para mabuo ang puso ng kanyang kapatid. Ibinaba niya ang telepono. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha, at tinipon ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang puso at isinuot ang maskara ng kasamaan na gusto nilang makita. Humarap siya kay Marco. Ang dating lambot sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong tingin. Tapusin na natin to, sabi niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. Tumingin siya kay Imelda, pagkatapos ay kay Marco. Ibigay niyo na lang sa akin ang bayad na napag-usapan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang bakas ng pag-asa ay tuluyang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas masakit pa sa galit, isang ganap at tahimik na pagkawasak. Para siyang sinaksak sa puso, at si Lyra ang may hawak ng patalim. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Ang lalaking humabol sa kanya sa bus terminal ay wala na. Ang natira ay isang estatwang yelo. Dahan-dahan itong tumango, isang beses lang. Isang tango na sumira sa lahat. Sumenyas ito sa isang assistant na nakatayo sa isang sulok. Isang tango na nagsasabing, ibigay mo sa kanya ang gusto niya. Tumalikod si Lyra. Hindi siya lumingon.
Bawat hakbang palayo ay parang pagtapak sa mga bubog ng sarili niyang puso. Narinig niya ang mahinang tunog ng isang phone notification, ang kumpirmasyon ng bank transfer. Nakuha na niya ang pera. Nailigtas na niya ang kanyang kapatid. Pero sa proseso nawala ang lahat. Ang opisina ni Marco ay ang kanyang kaharian. Isang kaharian na gawa sa salamin, bakal, at malamig na kontrol. Ngunit sa mga oras na lumipas matapos umalis si Lyra, ang kanyang kaharian ay naging isang kulungan. Nakatayo siya sa harap ng bintana, hawak ang isang baso ng whiskey na hindi niya iniinom. Ang telepono sa kanyang mesa ay walang tigil sa pagring. Mga tawag mula sa kanyang board. Mga tawag mula sa kanyang ina. Hindi niya pinansin ang mga ito. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakapatong ang mumurahing cellphone. Ang ebidensya. Ang sandata na sumira sa lahat. Ibigay niyo na lang sa akin ang bayad na napag-usapan. Ang mga salita ni Lyra ay isang punyal na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Ang lamig sa mga mata nito, ang kawalan ng emosyon. Iyon ang pinakamasakit. Dahil ipinakita nito na ang lahat nga ay isang transaksyon lang. Napaupo siya sa kanyang upuan, napahilamos sa kanyang mukha. Pagod na pagod siya. Gusto na lang niyang maniwala sa kasinungalingan para matapos na ang sakit. Pero may isang bagay na hindi siya mapakali. Isang maliit na detalye na parang isang bubog sa kanyang isipan. Kinuha niya ulit ang telepono at muling binasa ang mga mensahe. From, mahal. Nakuha mo na ba ang pera? Malaki ba ang bigay ng matandang yon? To, mahal. Konti na lang, makakaalis na tayo dito. Good job, Pogi. Tiis-tiis lang. Mahal kita. Good job, Pogi. Napahinto si Marco. Pogi. Sa lahat ng araw na nakasama niya si Lyra, ni minsan ay hindi niya ito narinig na gumamit ng ganoong salita. Ang pananalita nito ay laging magalang, kahit pa sa mga pagkakataong nagbibiro ito. Laging may po at opo. Kahit nang tawagin na siya nitong Marco, mayroon pa ring distansya at respeto sa tono nito. Ang salitang Pogi ay parang isang maling nota sa isang perpektong kanta. Masyadong pangkaraniwan. Masyadong hindi siya. Posible kayang. Ang maliit na pagdududa na iyon ay parang isang mitsa na biglang sinindihan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng kanyang security and investigation team. Leo, sabi niya, ang boses ay matigas at puno ng biglaang enerhiya. I need a background check. A deep one. Donna Elvira Santiago. I want to know everything about her. Bago pa siya naging Santiago. Gusto kong malaman kung saan siya galing, sino ang pamilya niya, ano ang pangalan niya dati. Lahat. I want it yesterday. Yes, sir, mabilis na sagot sa kabilang linya. Sa sumunod na 24 na oras, hindi umuwi si Marco. Ang kanyang opisina ay naging isang war room. Kape. Mga dokumento. Mga tawag. Bawat oras na lumilipas, mas lumalaki ang hinala niya. Natuklasan ng team niya na si Elvira ay walang record bago ang kasal nito kay Don Ricardo. Para itong isang multo na bigla na lang lumitaw. Pero hindi sumuko si Leo. Naghanap sila sa mga lumang record, mga lumang payroll. At doon nila natagpuan. Isang lumang payroll mula sa kumpanya ng yumaong ama ni Marco, 20 taon na ang nakalilipas. Sa listahan ng mga kasambahay sa mansyon ng mga Alcaraz, may isang pangalan. Elena de la Cruz. Kasama ng pangalan ang isang maliit at malabong dalawa picture. Isang batang babae. Pero ang mga matang iyon ay hindi maipagkakaila. Si Elvira. Si Elvira ay si Elena. Ang dating katulong ng pamilya niya. Ang babaeng naging dahilan ng halos pagkasira ng pamilya niya. Ang babaeng dahilan kung bakit puno ng pait ang kanyang ina. Lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang galit ni Elvira kay Lyra ay hindi dahil sa pagiging katulong nito. Galit ito dahil nakikita ni Elvira ang sarili niya kay Lyra, isang katulong na napalapit sa isang Alcaraz. At gusto niyang sirain si Lyra sa paraang hindi niya nagawang sirain si Imelda noon. Isang tawag ang natanggap niya. Mula kay Don Ricardo Santiago. Ren Alcaraz. Marco, sabi ng matandang lalaki, ang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Nagkita sila sa study ni Don Ricardo. Ang silid ay amoy luma at tabako. Nakaupo ang matanda sa isang malaking silya,
mukhang mas matanda ng 10 taon kaysa sa huling pagkikita nila. Alam ko na, diretsahang sabi ni Marco. Alam ko na kung sino talaga ang asawa mo. Hindi nagulat si Don Ricardo. Isang malungkot na ngiti lang ang isinagot nito. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, iho. Pero natakot ako. Natakot ako sa kanya. Bakit, Don Ricardo? Bakit niyo hinayaan? Napabuntong hininga ang matanda. Dahil mahal ko siya. O ang akala kong pagmamahal. Nakilala ko siya pagkatapos siyang palayasin ng pamilya niyo. Wasak siya. O iyon ang ipinakita niya sa akin. Tinulungan ko siya at bilang kapalit, ibinigay niya sa akin ang isang buhay na akala ko ay masaya. Pero ang puso niya hindi kailanman naging akin. Laging may lason. Laging may galit. Galit sa nanay mo. Kinumpirma ni Don Ricardo ang lahat. Ang pagpapanggap. Ang mga kasinungalingan. Ang plano ni Elvira na gamitin si Lyra para sirain ang pamilya Alcaraz. Ang teleponong ibinigay niya sa nanay mo, sabi ni Don Ricardo. Ako ang bumili noon para sa isa sa mga bodyguard niya. Si Elvira ang gumawa ng mga mensaheng yon. Alam niya kung paano saktan ang nanay mo sa pamamagitan mo. Tumayo si Marco, ang dugo niya ay kumukulo sa galit. Isang galit na hindi para kay Lyra, kundi para sa dalawang babaeng naglaro sa buhay nilang lahat. Nagmaneho siya pauwi. Ang bawat ilaw trapiko ay parang isang hadlang. Bawat segundo ay mahalaga. Pagdating niya sa mansyon, naabutan niya ang kanyang ina sa opisina nito, kausap ang abogado ng pamilya. Inihahanda na nito ang mga papeles para tanggalin siya sa testamento. Hindi siya kumatok. Pumasok siya ng malakas. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Marco, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Imelda, malamig. Hindi sumagot si Marco. Naglakad siya papunta sa mesa, kinuha ang folder na dala niya, at inihagis ito sa ibabaw ng mga legal na dokumento. Ang mga litrato at papeles ay nagkalat. Ano to? Inis na tanong ni Imelda. Ang katotohanan, ma, sabi ni Marco, ang boses ay mababa pero umuugong sa galit. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng kanyang ina. Hindi Elvira Benny kaaway. Niloko tayong lahat na Elvira. Ang puting kulay ng ospital ay nakakasilaw. Pero sa unang pagkakataon, hindi ito ang kulay ng takot para kay Lyra. Ito ang kulay ng pag-asa. Nakatayo siya sa labas ng recovery room, nakatingin sa kapatid niyang si Ana sa pamamagitan ng isang salamin na bintana. Mahimbing itong natutulog, ang maliliit nitong dibdib ay marahang tumataas-baba sa isang payapang ritmo. Ayon sa doktor, naging matagumpay ang operasyon. Ang butas sa puso ng kapatid niya ay naisara na. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakahinga si Lyra ng maluwag. Isang paghinang walang bigat, walang takot. Napangiti siya, at kasabay ng ngiting iyon ang pagpatak ng mga luha. Luha ng pasasalamat. Luha ng ginhawa. Anak, magpahinga ka muna, sabi ng kanyang ina, hinahagod ang kanyang likod. Kanina ka pa nakatayo dyan. Okay lang po ako, nay, sagot ni Lyra. Ang pagod sa kanyang katawan ay wala ng halaga kumpara sa kaligayahang nararamdaman niya. Nagawa niya. Nailigtas niya si Ana. Anuman ang naging kapalit, sulit ang lahat. Napalingon siya nang may marinig siyang mga yabag na tumatakbo sa pasilyo. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sa isang tahimik na lugar tulad ng ospital. At doon, sa dulo ng hallway, nakita niya si Marco. Tumatakbo ito. Ang buhok nito ay magulo, ang mamahaling damit ay lukot, at ang mukha ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati, isang desperadong pag-aalala. Huminto ito sa harap niya, hinahabol ang kanyang hininga. Lyra, Tinitigan lang siya ni Lyra, hindi alam kung ano ang sasabihin. Bakit ito nandito? Paano nito nalaman? Kumusta ang kapatid mo? Tanong ni Marco, ang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala. Maayos na siya, sagot ni Lyra, ang boses ay mahina. Successful ang operasyon. Isang halatang pagginhawa ang gumuhit sa mukha ni Marco. Napasandal ito sa pader na parabang nabunutan ng isang mabigat na tinik. Pagkatapos, tumingin itong muli kay Lyra. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi. Lyra, patawarin mo ako, sabi nito, ang boses ay basag. Patawarin mo ako sa lahat. Sa hindi ko paniniwala sa'yo. Sa pakikinig ko sa kanila. Sa sakit na idinulot ko sa'yo. Nagkamali ako, Lyra. Sobra-sobra.
Ang bawat salita ay tila isang alon na dahan-dahang naghuhugas sa mga sugat sa puso ni Lyra. Hindi niya inaasahan ito. Ang pag-amin. Ang pagsisisi. Hindi na niya napigilan. Ang mga luha na kanina'y dahil sa saya ay napalitan ng mga luhang nagmula sa sakit na matagal na niyang kinimkim. Umiyak siya, hindi na para itago pa. At sa gitna ng isang pasilyo ng ospital, sa harap ng kanyang ina, ginawa ni Marco ang isang bagay na tuluyang bumasag sa lahat ng pader sa pagitan nila. Niyakap niya si Lyra. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi. Isang yakap na nagsasabing patawad ng paulit-ulit nang hindi gumagamit ng mga salita. Isinubsob ni Lyra ang kanyang mukha sa dibdib ni Marco at umiyak ng umiyak, inilalabas ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pag-iisa. Naramdaman niya ang paghalik ni Marco sa kanyang buhok. Patawarin mo ako, Lyra. Sa lahat-lahat. Kinabukasan, habang nagbabantay si Lyra kay Ana, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Imelda Alcaraz. Wala na ang reyna. Ang babaeng pumasok sa silid ay isang ina na puno ng pagsisisi. Ang mga mata nito ay namumugto at ang dating matigas na mukha ay puno ng kalungkutan. Tumayo si Lyra, handang protektahan ang kanyang pamilya. Pero huminto si Imelda sa paanan ng kama. Tumingin ito kay Ana, pagkatapos ay kay Lyra. At sa harap ng ina ni Lyra, dahan-dahan itong yumuko. Patawarin mo ako, Lyra, sabi ni Imelda, ang boses ay nanginginig. Nabulag ako ng nakaraan. Naging makasarili ako. Ang galit ko sa isang multo sa iyo ko na ibunton. Mali ako. Patawarin mo ako, Hija. Natahimik ang buong silid. Si Lyra, ang kanyang ina, parehong hindi makapaniwala. Lumapit si Lyra. Tumayo po kayo, Ma'am Imelda. Hindi, sabi ni Imelda, napapailing. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing pinapatawad mo na ako. Tumingin si Lyra sa babaeng nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Pero ang nakikita niya ngayon ay hindi isang kontrabida, kundi isang biktima rin ng nakaraan. Isang ina na natakot lang para sa kanyang anak. Pinapatawad ko na po kayo, sabi ni Lyra, ang mga salita ay nagmula sa isang pusong malinis. Tumayo si Imelda, ang mga mata ay puno ng luha. Ngumiti ito, isang totoong ngiti sa unang pagkakataon. Ipinaliwanag ni Marco ang lahat. Ang tungkol kay Elvira na siyang si Elena. Ang tungkol sa plano nitong sirain sila. Ayon kay Don Ricardo, diniborsyo na nito si Elvira at tinanggalan ng lahat ng yaman. Nawala si Elvira na parang bula, dala ang kahihiyan ng kanyang pagkatalo. Makalipas ang ilang linggo, nang si Ana ay malakas na at handa nang umuwi, dinala ni Marco si Lyra sa isang lugar. Ang hardin kung saan una niyang inalok ang kontrata. Tahimik sila habang pinapanood ang paglubog ng araw. Lyra, sabi ni Marco, humarap sa kanya. Bakit? Kalimutan na natin ang kontrata, sabi nito, ang boses ay seryoso. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng sakit. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyong mas malalim pa sa pagsisisi, mas manining pa sa pag-asa. Ito ay pag-ibig. Purong pag-ibig. At doon, sa gitna ng hardin kung saan nagsimula ang kanilang peking kwento, lumuhod si Marco sa isang tuhod. Lyra Reyes, sabi nito, ang boses ay nanginginig sa kaba at sinseridad. Pakakasalan mo ba ako sa totoo lang? May mga kwentong nagsisimula sa isang basag na florera. May mga kwentong nagsisimula sa isang kontrata. Ang kwento ni Lyra at Marco ay nagsimula sa pareho. Ngunit ang katapusan nito ay hindi isinulat sa papel o idinikta ng pera. Isinulat ito sa puso. Ang sagot ni Lyra sa tanong ni Marco sa hardin ay isang tahimik na sinalyuhan ng mga luhang hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Ngunit hindi sila agad nagpakasal. Mag-aral ka muna, sabi sa kanya ni Marco isang araw. Tapusin mo ang pangarap mo. Hindi dahil gusto kong maging karapat-dapat ka para sa akin o sa pamilya ko. Kundi dahil gusto kong maging karapat-dapat ka para sa sarili mo. Gusto kong makita kang lumipad. At ganoon niya ang nangyari. Sa tulong ni Marco at sa pagkagulat ng marami, sa buong suporta ni Imelda Alcaraz, bumalik si Lyra sa pag-aaral. Kumuha siya ng kursong Business Administration, ang parehong kursong tinapos ni Marco. Hindi ito naging madali. Kinailangan niyang magsumikap, magpuyat, at patunayan ang kanyang sarili hindi lang sa kanyang mga propesor, kundi sa sarili niya mismo.
Si Marco ay laging nasa tabi niya. Hindi bilang isang bilyonaryong amo, kundi bilang isang kasintahan. Siya ang naghahatid sa kanya sa eskwela. Siya ang matyagang naghihintay hanggang matapos ang klase niya. Siya ang nagiging taga-cheer sa bawat exam na pinagdadaanan niya. Si Imelda naman ay naging pangalawang ina ni Lyra. Ang dating malamig na mansyon ay naging isang tahanan. Linggo-linggo magkasama silang nanananghalian. Ibinahagi ni Imelda ang mga kwento tungkol sa kabataan ni Marco, at ibinahagi naman ni Lyra ang mga kwento tungkol sa simpleng buhay nila sa Tondo. Sa kanilang mga kwento, natagpuan nila ang paghilom at pag-unawa. 4 na taon ang mabilis na lumipas. Sa araw ng pagtatapos, nakaupo sa audience si Marco, katabi si Imelda at ang buong pamilya ni Lyra, ang kanyang ina at ang malusog at masigla na ngayong si Ana. Nang tawagin ang pangalan, Lyra Reyes, magna cum laude, si Marco ang unang tumayo at pumalakpak. Ang mga palakpak niya ay hindi para sa isang fans, kundi para sa isang babaeng hinahangaan niya ng buong puso. Habang naglalakad si Lyra sa entablado para kunin ang kanyang diploma, ang mga mata niya ay nasa kanya. Sa mga mata nilang nagtagpo, walang bakas ng isang amo at isang katulong. Ang naroon ay pagkakapantay-pantay, respeto, at isang pag-ibig na sinubok ng panahon. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang grand hotel. Ginanap ito sa hardin ng bahay ng mga Alcaraz, ang parehong hardin kung saan nagsimula at muntik nang natapos ang lahat. Simple lang. Pamilya at malalapit na kaibigan lang ang naroon. Nang magpalitan sila ng kanilang mga panata, ang mga salita ay hindi na mula sa isang script. Minahal kita noong una dahil kailangan kita, sabi ni Marco, hawak ang mga kamay ni Lyra. Pero ngayon, pinipili kitang mahalin araw-araw dahil hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Ikaw ang puso ko, Lyra. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng buo. Nakilala kita sa panahong durog na durog ako, sagot naman ni Lyra, ang mga luha ay muling dumadaloy. Inakala kong isa kang demonyo na may alok na hindi ko matatanggihan. Pero nagkamali ako. Isa ka palang anghel na may mga sugat na naghihintay lang ng tamang oras para matutong lumipad ulit. Tinuruan mo akong mangarap, Marco. At ang pangarap ko ngayon ay ikaw. Makalipas ang maraming taon. Isang hapon sa isang malawak na hardin ng kanilang sariling bahay. Ang sikat ng araw ay kulay ginto. Si Lyra, ngayon ay isang matagumpay na businesswoman na namamahala sa isa sa mga foundation ng Alcaraz Corporation, ay nakaupo sa isang duyan, nagbabasa ng libro. Lumapit si Marco mula sa likod at niyakap siya. Inilagay niya ang kanyang baba sa balikat ni Lyra at pinanood ang 3 maliliit na figura na naghahabulan sa damuhan. 2 batang lalaki na kamukhang kamukha niya at isang batang babae na may mga matang kasing ganda ng kay Lyra. Ano nang iniisip mo? Tanong ni Marco. Ngumiti si Lyra at isinara ang kanyang libro. Iniisip ko kung paano nagsimula ang lahat. Ang basag na plorera. Ang kontrata. Ang mga kasinungalingan. Tumingin siya kay Marco. Sino nang mag-akala na hahantong tayo dito? Ako, sagot ni Marco, hinigpitan ang yakap. Mula noong araw na nakita kitang umiiyak sa dilim, alam ko na. Alam kong hindi ka basta-basta. Alam kong espesyal ka. Ipinatong ni Lyra ang kanyang ulo sa dibdib ni Marco. Ang tibok ng puso nito ay ang kanyang paboritong musika. Ang pag-ibig, natutunan niya, ay hindi pala paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay ang pagtanggap sa mga basag at pagbuo nito ng magkasama. Ang pag-ibig ay ang pagpapatawad sa mga pagkakamali, at ang pagtitiwala na sa bawat paglubog ng araw, may bagong umaga na darating. Natagpuan ko ang lahat sa iyo, bulong ni Lyra. Hinalikan ni Marco ang kanyang noo, ang halik ay puno ng pangako ng habang buhay. At natagpuan ko ang sarili ko sa iyo. At sa paglubog ng araw, ang kanilang walang hanggan ay nagsimula na namang muli. At dito nagtatapos ang kwento ni Lyra at Marco. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kanilang paglalakbay. Mula sa unang kabanata hanggang sa huli, naramdaman ko ang inyong suporta. At iyon ang nagbigay sa akin ng lakas upang bigyang buhay ang bawat eksena at bawat emosyon. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong naging si Lyra na puno ng pangarap at naging si Marco na puno ng takot magmahal. Umiyak ako kasama nila, tumawa ako kasama nila, at nasaktan din ako para sa kanila. Ang bawat salita ay nagmula sa isang pusong naniniwala, tulad ninyo, sa kapangyarihan ng tunay na pag-ibig.
Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa ating mga puso, na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga basag na piraso ng ating pagkatao, at sa paghahanap ng isang taong handang tulungan tayong buuin itong muli. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may liwanag ng umaga na naghihintay. Ngayon, gusto ko namang marinig ang inyong kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling karakter ang pinakanagmarka sa inyo? At ano ang aral na inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat komento ninyo ay mahalaga at binabasa ko. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.